Hi, good afternoon, everyone. Our devotions and topic for today is from the book of Psalm, chapter 139, verse 16. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Sa Tagalog version, sabi dito, ako'y iyong nakita na, hindi pa man isinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan. Matagal nang balangkas mong ikaw lamang ang may alam. So, God ordained the number of our days. Kung alam niya kung ilan ang araw na binigay sa atin. Yung binibigay sa atin na araw, yung mga oras na nilalaan natin dito sa mundo, regalo ng Panginoon yan. And at the same time, dapat maging productive ka yung bawat araw na ginagamit natin para sa kanyang kaluwalhatian, na every day is an offering, na today you will do your best and for the glory of God, na lahat ng oras, araw-araw, kailangan ino-offer natin sa Diyos pabalik. So, kahit anong mangyari, hindi ka mapapahamak, maaaksidente kapag hindi mo pa oras. Kapag binigyan tayo ng Panginoon ng mga taon na inilalagi natin dito sa ibabaw ng mundo, kahit ano pang danasin natin, hindi tayo mamamatay kapag hindi pa natin oras, kapag binigyan tayo ng panahon ng Diyos. Na kapag tayo ay mamatay sa ganitong araw, alam na ng mga pamilya mo na kinuha ka ng Diyos at hindi ka kayang or walang tao na kayang umagaw ng buhay mo hanggat hindi pa pinapahintulutan ng Diyos. Kasi sabi dyan sa teaching number 2, God set a limit we cannot exceed. Yung nakatakda na yung ating araw, alam niya kung ano yung panahon na ilalaan natin dito, na isiniset ng Diyos yung limit sa buhay natin na hindi natin kayang lampasan. Kahit isang araw, hindi mo kayang idagdag sa iyong buhay. Ang Diyos lamang ang iyong nagdadagdag ng buhay natin. Kahit isang segundo, hindi natin kayang idagdag. Kaya sabi ng Panginoon na kahit isang oras, isang araw, hindi mo kayang dugtungan ng buhay mo. Dahil ang Diyos ang may hawak ng buhay natin. Kahit ano pang i-extend ng buhay natin, kahit ano pa yung i-take natin sa sarili natin, sa katawan natin, sa pag-aalaga sa katawan natin. Kung tutuldakan ng Diyos ang buhay natin, mangyayari at mangyayari yon. Kasi God desires for us na yung nais niya na lahat ng mga araw na ibinigay niya sa atin ay magamit natin ng tama. Yung masasabi natin ang buhay ay makabuluhan and worth living. Kaya ang buhay natin hindi yan sa pahabaan or patagalan. Ang buhay natin dapat meaningful, makabuluhan. Kahit nga si Jesus Christ ilang taon lang nabuhay, or si Jose Rizal, pero naging makabuluhan ang buhay nila. Kung ikukumpara yung buhay natin sa kanila, ang layo ng ang layo ng agwat. So hindi naging makabulo ang buhay nila kasi na-accomplish nila yung vision nila dito sa mundo. At
Yun yung mission nila sa mundong 'to. So, kahit ano pa yung katayuan natin, 'di ba sabi nga, um, an ano man ang buhay mo, maganda man buhay mo dito sa ibabaw ng mundo, pero lahat tayo ay hahantong sa isang size lang na kahit kilala ka pa, kahit ano pang aspeto ng buhay natin, may mga pinapagawa ang Lord sa atin na may kanya-kanya tayong mission. So, kailangan yung vision natin sa buhay, kailangan yung gusto ng Diyos, yung kalooban sa atin ng Diyos sa buhay natin. Yung doon sa period na binigay sa atin ng Diyos, yung ilalagi natin, kailangan may pahintulot sa Kanya, may biyaya sa Kanya, kailangan meron tayong lifetime lifeline. Dapat yung perspective natin na sinisettle natin in a long term or haba ng panahon na may plano tayo. Yung may plano tayo sa kung ano man yung susunod na gagawin natin para sa ikagaganda or maging productive tayo para sa ikalulugod ng Diyos sa buhay natin. Ikalulugod ng Diyos sa mga ginagawa natin. So, kailangan lahat ng ginagawa natin, talagang ang Diyos ang mapapurihan, at dahil ang buhay natin ay hindi ito nadadagdagan. Ang Diyos lamang ang tanging ang nagdadagdag ng ating days na ilalagi. So, yung kagustuhan ng Diyos, kailangan yung buhay natin maging worthy. Kailangan ma-discover natin yung mission natin, kung ano yung calling natin na gustong gawin natin, na yung God's will na tinatawag, na kailangan ano man yung mga goals natin, kailangan naka-align sa kagustuhan ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. Yung araw-araw natin na plano ay yung kung gusto natin magkaroon ng makabuluhan na buhay or napakalaking goal sa buhay, gawin natin araw-araw na hanggang sa ang buong buhay natin maging makabuluhan. Kapag ginawa natin makabuluhan ang buhay natin, ma-achieve natin yung vision natin, your God-given mission, yung i-commit natin yung sarili natin sa ipinapagawa ng Diyos para sa atin. At kailangan ma-discover natin kung ano yung gustong ipagawa sa atin ng Diyos. So, tingnan natin kung ano yung mga skills at talents natin. Kasi mararamdaman natin kung ano yung pinapagawa sa atin ng Diyos. Kung saan tayo magaling. So, yun yung gift na binigay sa atin. At malalaman natin yun kung ang mga ginagawa natin, may interest tayo, masaya tayo sa ginagawa natin. So, i-commit natin yung mga ginagawa natin. So, kung ano man ang gusto ipagawa ng Lord sa atin.